Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading para sa mga Aquarius. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Aquarius. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ma-appreciate ko yung subscription ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng likes, comment, shares. Ayan. And meron tayong other channel, no? Yung Madam PTV, nakatag po dyan sa description box. Comedy and tsaka funny style kind of reading ang ginagawa natin dyan. Feel free to check it out. May reading din po tayo dyan para sa Aquarius. So, ayan. So, start na po natin ang reading mo. Kung may babanggitin akong zodiac sign, energy lang yung pinipick up natin at hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. So, we do have here 8 of Wands and 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius energy. So, kanina pala, while shuffling the cards, no, habang kinukuha ko yung mga cards na kailangan mo, parang may naaamoy tayong kumakain ng corned beef. By the way, kaya ako binabanggit yung mga ganon kasi I feel like you need to hear this message. Kung ikaw yon, maaaring ito yung message para sa'yo. Okay? So, sa nakikita natin with the 8 of Swords, I feel like for some of you, you're trapped. Okay? Or yung person mo, feeling niya trapped sa situation. Feeling niya nahihirapan dito sa situation na ito, no? Kasi, some kind of boredom yung nararamdaman dito, disconnection. Okay? Maaring although merong relasyon, pagsasama, sitwasyon, connection, and unti-unti nang nagkakaroon ng boredom. Kung may connection kung may connection. And ito na yung parang tipong nag-iisip na parang i-disconnect or tapusin na lang. Kasi parang wala nang kapanatagan eh. Okay, yung isa naman dito parang feeling trapped siya sa situation. Hindi siya makaalis dahil nasa isa sa inyo ang makakapagsabi or may hawak kung sino yung dapat mag-disconnect. Yung isa hanggat makakapag-stay, mag-i-stay. Kahit hindi na siya masaya, kahit hindi na siya okay. Okay, and so nakikita natin dito with the 9 of Cups, the Hanged Man, the Hierophant. 9 of Cups, pwedeng yung isa sa inyo may choices na meron happiness and pwedeng may mga lumalabas sa dreams. This could be your person. Maaaring may lumalabas sa dreams niya or may other person na nakikipag-connect dito. Someone here pwedeng ikaw or yung person mo na maaaring nakikitaan natin dito na teka lang, parang kailangan ko nang umalis or lumayo or umalis dito sa sitwasyon or sa connection na ito. Kasi parang iba na yung future na nakikita ko eh. And we have your romantic feelings. For some of you, pwedeng yung person mo talagang meron ng tinatangi eh. Meron ng naghihintay. Yung naghihintay dito, nagpapakita siya as the 9 of Pentacles. So, Taurus, Virgo, Capricorn energy. So, maaaring itong person na ito, naghihintay, very well open siya pagdating sa person mo. Kaya lang very, trap yung person mo. So, pwedeng ikaw yung may kakayanan kung kailan ka mapapagod, kung kailan ka magdi-disconnect or kailan ka magpuputol or aalis dito sa situation. So, pwedeng in a relationship kayo, pwedeng married, or kung hindi man, pwedeng live-in. Kaya lang maaaring tinatry mong hawakan itong person na ito. Although may boredom ka nang nararamdaman, no? Feeling mo nagkakaroon na ng disconnection sa inyong dalawa. At saka hindi ka na panatag na dito sa nararamdaman ng person mo, no? A lot of bitterness na, angry yung iba sa inyo, or nararamdaman mo wala na siyang interest sa'yo. And maaaring yung meron na with the 9 of Cups kasi nakikita natin pwedeng iba na yung choices. Iba na yung choice niya. Kaya lang, hindi siya makagawa ng action, more on isip lang ng isip, naghihintay lang siya, kasi pwedeng may, with the Hierophant, this is your recent past, pwedeng may marriage na involved sa inyo, or you are very traditional. Ibig sabihin, maaaring hindi mo pinipiling umalis sa sitwasyon or sa connection na ito, kasi naniniwala ka sa tradition. Lalo na kung kasal kayo, iniisip mo, hindi pwede kasi, ganto ganyan, dapat ang mag-asawa ganyan. So, yung person mo, wala siyang choice kundi ang maghintay, kundi ang isipin or magmahal habang kayo or habang magkasama kayo. And ikaw naman, parang nasa isip mo, this could be your Taurus energy, pero pwedeng ding ito yung person mo na very traditional, kumbaga kinikilala yung kasal, masama yun, ganto ganyan. And we have to, work things out
Kahit ayaw mo, kahit ayaw ko, basta kailangan i-work out natin to dahil kasalanan. Pwedeng ganun na. Kasi the Hierophant is someone who is very traditional talaga. Naniniwala sa tradisyon na yon. Sa ating no, this is your present moment. Yung iba sa inyo, pwedeng nangyari na or mangyayari pa lang, no? We have here the Empress, Five of Swords, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius energy. Alam mo yung nahihirapan kang i-let go itong person na ito, pero sa totoo lang nakikita ko kayang-kaya mo yung sarili mo eh. Pagdating sa finances at finances lang din lang naman, meron kang capabilities or meron kang qualities na kaya mo yung pera mo. I feel like someone is drinking Coke or soft drinks. Yan, na kayang-kaya mo yung sarili mo eh. Okay? Hindi mo kailangan mag-worry kung money at money lang din naman ang pag-uusapan. You have this will to success. Yung iba sa inyo, pwedeng may mga pamana naman na marireceive eh. Yeah, I can see will of testament here. So, last will, tama ba yon? Sorry, medyo na ako, madaling araw na dito ngayon eh. So, yon. So, nakikita natin dito na may mga pamana dito. So, you do not have to worry. Or kung hindi man, pwedeng yung bahay, meron naman na. Or, sa'yo naman ibibigay. Pero you have a lot of worries pagdating kasi doon. Pwedeng sa finances, baka hindi ko kayanin, ganito, ganyan. Pero sinasabi sa'yo dito, hindi mo kailangan mag-worry. And also, the Empress is here. I feel like meron namang, if you are married, or kung may children ka dito sa person na ito, present moment ito eh. Nagkakaroon ka ng worries yung person mo. Yung iba sa inyo kasi there's a pregnancy involved sa situation. Pwedeng currently involved. And I feel like I need to clarify this. What's with the Empress? Okay. So, ayun nga. Nakikita natin dito na nahahandle naman ng person mo itong sitwasyon or itong marriage na ito ng okay eh. Ibig sabihin, someone here is father or mother or wife or husband material. Pwede ngang may marriage na involved sa inyo. Kaya lang, although okay yung finances ninyo, okay yung pagsasama ninyo, pero meron na kasi mga itinatago dito eh. With the Five of Swords, marami nang nagbabago ngayon. Meron nang nakatago dito. Meron nang someone here na very sneaky. Hindi niya pinapakitang bumabalik siya or gusto niya or naghihintay siya sa person mo. Pwedeng ganun. Yun nga, yung other person involved dito. Possible a third party situation. And nagpapakita na naman yun as a King of Swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. Currently, hindi siya masaya. Hindi siya okay. Nalulungkot siya. Okay, gusto niya dito sa person mo, but, ayaw rin naman niya ng third party situation, kaya lang, masakit eh. And makikita ko dito sa person mo, maaaring tinatry niya mag-focus dito sa sitwasyon or sa connection ninyo, kasi nga parang trap siya eh, wala siyang choice. Maaaring pinapakita niya ngayon na okay siya dito sa situation or connection. So, maaaring hindi mo nakikita ito sa kanya. Pero sa totoo lang, mararamdaman mo eh. Mararamdaman mo. Hindi mo na kailangan makita. Para rin yan sa pananampalataya mo if you are the Hierophant. Madasalin ka, mahilig ka diba? Yun din yun. Kapareho din yun sa pananampalataya mo. Kasi ang Diyos, binigyan tayo ng tinatawag na kutob. Okay? Hindi man natin kaya makipag-connect sa Kanya na nakakausap natin siya, pero may mga ibinigay siya sa atin na makakatulong sa atin. Yun nga, katulad niyang kutob, pakiramdam na yan. Na makakapagsagot sa mga tanong natin. And yun nga, yung paniniwala. Na kahit hindi mo nakikita, kailangan paniwalaan man lang. And tanong sa'yo, ano bang pakiramdam mo? Yung iba sa inyo kasi talagang pinipilit pa rin i-hold itong situation kahit mabigat at sobrang hindi na talaga kaya eh.
Yan. So, in the near future, my choices. Two of Swords is here. Decision. So, may pagdidesisyon dito in the near future. Pwedeng sa person mo. Pero nakikita ko kung ano man yung nakatago dito, possible i-open na. Isipin na lang niya yung sarili niya. Isipin na lang. Kasi alam mo, minsan lang tayo mabuhay eh. Okay, pwedeng yun yung nasa thoughts ng person mo. Minsan lang ako mabubuhay eh. Kung hindi pa ako mabubuhay kung saan masaya ako, eh bakit para saan pa ako nabubuhay? Baka mamaya saka ako, pag namatay ako, I feel like someone is umiinom or nakakaamoy na suka. I can really smell suka right now. Ayun nga. So, maaaring itong person mo mas piliin niyang i-open kung ano man yung totoong nararamdaman niya, yung matagal na niyang tinatago-tago dito. Maaaring i-handle niya yung sitwasyon dito as an immature energy. Kasi nagmamahal siya eh. Nakatago nga lang. So, maaaring unti-unti niyang i-open kasi isipin niya yung sarili niya. Being selfish here. Sorry, pero kailangan ko isipin ang sarili ko, ang buhay ko, ang buhay na to. Na minsan lang tayo mabubuhay, ayoko naman mabuhay na may sinisikreto ako, na may tinatago ako. Kailan pa, 'di ba? So, pwedeng mag-lead yun para sa'yo na masaktan. Five of Cups is a very sad energy. Pero, pinakita naman na sa'yo eh. So, currently, nakikita mo na yung separation. All you have to do is have this acceptance. Alam mo ba't kailangan mo ng acceptance? Para makuha mo yung kapayapaan sa puso mo. Masakit, mahirap. Pero sometimes, kailangan mo na lang tanggapin kung ano yung mga nangyari na or yung pakiramdam na ganyan. Kasi wala eh. Kaysa naman yung person mo na nabubuhay sa may tinatago siya. Ikaw naman, nabubuhay ka sa nalulungkot ka, duda ka ng duda. Mahirap yung ganun. The last card na lumabas sa'yo, this is the advice cards for you. Unrequited love. This is your spirit guide's message. Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Wala nang attraction eh. Hindi na nagwo-work. 'Di ba? Alam mo naman yun eh. Ramdam mo naman yun eh. And bakit pa itutuloy kung hindi na nagwo-work? Dahil sa tradisyon? Dahil sa mga bata? Yung iba sa inyo? Tandaan mo, ang dadating ang time, ang mga bata, lalaki, magkakaroon ng pamilya nila. I feel like, yung iba sa inyo, yung responsibility mo as a parent, yung palakihin mo yung anak mo ng maayos. Okay? Kasi yung iba sa inyo, ang iniisip palakihin na buo yung pamilya. Teka lang muna, buo nga ang pamilya nyo, okay ba kayo? Yun ang tanong. Lumalaki ba sila sa pamilyang healthy na okay? Parang torture lang din yan sa mga anak mo. Kung wala kayong ginawa kundi mag-away, kung wala kayong ginawa kundi mag-iyakan na lang, hindi masayang relationship connection, para saan pa? Buo nga ang pamilya nyo, pero parang nakikita naman ng anak nyo na hiwa-hiwalay kayo. Di ba? Gets? And we have your keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Sinasabi dito, keep an open mind. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Kung may person siya, pwedeng may dadating din sa'yo, pero hindi pa nga lang sa ngayon. Okay? Yung iba sa inyo, if this is you na may choices, you have to keep an open mind. Piliin mo kung sino dapat. Yung tingin mong siya talaga dapat. And then, mawo-work naman ninyo ito. Madali kayong kausap. Sa totoo lang, kailangan lang sa inyo acceptance. Madaling kausap ang person mo ha. Madali ka rin kausap.
Hindi nga lang ninyo patanggap sa ngayon yung sitwasyon, yung connection. Kaya nahihirapan kayong i-workout yun. Pero just in case lang naman na magkaroon ng acceptance, pagtanggap sa sitwasyon, madali para sa inyo. Last card, mag-let go. Free yourself. It's time to take back control of your life. Palayain mo ang sarili mo. Okay? Napakadali ng message sa'yo ng spirit guides mo. I hope na gets mo. I hope nakarelate kayo. Kung ikaw yung person ngayon na nahihirapan, nalulungkot, eto na yung mga message for you. You know what to do. Huwag ka matakot. Okay? Huwag ka matakot. Kaya mo yan. So that's it for now. I love you all. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Thank you for making me as your spirit guide. I mean, not spirit guide. Your guide. Okay? I love you all again and bye-bye.